Hello, good evening brothers and sisters. Sino andito ngayon? Captain, yes, good evening. Brother Ayan, Captain. Brother Lito, Sis May, Candano, Sis May, Ludo, good Tautu, good evening. evening. Brother Ramel, Brother Roland, Sis Cheryl, Brother Navin, good evening. Okay. Brother Ramel, uh, opening prayer tayo. 7 o'clock na. Sige pa. Sige. Sige po mga kapatid. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Ngayon na log in sa Zoom. Thank you for being with us. Also, sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa download sa YouTube. Okay. So, ngayong gabi, ang ating topic is about the seeking the kingdom. No? Seeking of the kingdom. Dali lang. Sure ko lang. Okay. Okay. Now, ang lecture natin mga kapatid ay galing from the sermon of Saint Jean Vianney pa rin. Okay? The 24th Sunday after Pentecost. Sermon to ni Saint Jean Vianney. May mga nagtatanong, siguro magtatanong, napansin ko bro, parang ang mga lecture mo ay galing sa mga sermon ng mga pare, mga libro, ng mga ibang mga lecture ng simbahan, dokumento, kung ano-ano. Parang wala kang originality, wala kang sarili mong preaching, wala kang sariling lecture. Yan, mga kapatid. Dapat sa mundo ng Kristyanismo, mga kapatid, wala dapat tayong originality. Okay? Nakakatakot pag meron tayong originality. Lahat ng message natin dito sa to evangelize is not coming from our own. No? Kasi pag original ito, galing to sa sarili nating ang mga novel ideas, delikado yan. Anong sabi ni St. Paul? Anyone who preach something different from the gospel that we preach, let him be anathema. Diba? Napansin nyo, kahit ang message ni Jesus, hindi galing sa kanya, galing sa Ama. Ang mga message ng mga apostoles galing kay Jesus. Ang katikeo, mga kapatid, igsuon tuloy. Ang katikeo means echoing. We are just receiving and passing the message. So, kung gawin natin ito sa simple terms, lahat tayo na nag-evangelize, we are storytellers. We're just telling the story. Pinapasa na natin what we handed down from sacred tradition. No? Kasi kung meron tayong originality, delikado yan. Kaya nagkakawindang-windang kung anong mga ideas na mga magaganda para ito ay kapakipakinig, para hindi boring, para magaling pakinggan. Delikado yan. So, tayong nag-evangelize, no? We should be faithful in handing down the same message. Wag lagyan ng yeast, sabi sa Bible, no? So yun. Katikeo means echoing, faithfully. So ang kaibahan lang, to become sa mga gustong mag-evangelize,
uh, you have to pray hard, no? So that the Holy Spirit will work through you, and then i-transmit mo ang message na madaling maintindihan. Yun lang, ha? Kung tanungin mo, magaling ba ako magsalita? Ako ang unang magsasabi, hindi. Bulol-bulol pa ako magsalita. Ang kapital ko lang, sincerity lang, no? Sincerity na gusto kong i-transmit ang word ni God. Para pinapasok ko yung paa ko sa sapatos ng iba. No? So, ako mahina ako makaintindi. Lalo na sa sa mga lecture, mahina akong mag-intindi. Kaya gusto kong ibigay sa ibang tao ang message na madaling intindihin na kagaya ko rin na mahirap mag-intindi. So, kaya kung napansin nyo, pabalik-balik, yung terms ko, hindi malalim, napakasimple. So, yun. Aanhin mo yung scholastic na pangsalita na hindi naman naaabot ang puso't isipan ng karamihan, di ba? Okay. So, sabi ni Jesus, kasi kasama niya yung mga tao, pansin niya, parating pinagkakaabalahan ng mga tao ang mga material na bagay dito sa mundo. Kaya sabi niya, huwag niyo kayong mag-alala sa mga bagay na ito. Huwag niyo masyadong pagkakaabalan, huwag kayo masyadong mabalisa sa mga bagay na ito. Kasi, sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. So, unahin yung hanapin, no? Habulin o pagsisikapan na ang kaharian. Yun ang ating main focus. Ang kaharian, meaning ang kaligtasan. At ang lahat na yan, na pinagkakaalabalan nyo, ay ipupuno sa inyo. No? Huwag yung masyadong pagkakaabalahan yan, kasi unahin nyo muna itong kaharian, yung tungkol sa Diyos, yung pagmamahal sa Kanya, yung relasyon, lahat, at pagsiservisyo sa Kanya, kasi automatic, hindi kanya pababayaan. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi ka magugutom, hindi ka mababaliw dahil sa gutom. Okay? Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na hindi ka na magtatrabaho. Okay? Tatrabaho ka pa rin, pero hindi kanya pababayaan. Gusto niya lang, hindi ibig sabihin titigil na mo na yung business mo, hindi ibig sabihin titigil ka na sa trabaho mo. Ang ibig sabihin niya lang, mas priority mo dapat ang kaharian. Hindi yung priority mo ang mga trabaho mo at business mo at kung ano-ano. Gusto niya, ang priority mo ang kaharian. Hindi mo na, at madali lang sabihin na, yes, priority ko si Lord. Lord is my number one. Siya ang number one. Madali sabihin yan, pero alam naman ng Diyos kung sino ang priority mo. Nakikita niya naman ang puso mo. Kaya kung hindi pa siya ang priority, may panahon pa para magbago. Okay? Now, ang ibig sabihin ng seek first the kingdom ay ibig sabihin na we have to strive, sisikapin natin with all our hearts to please God, no? And to save our souls. Yun ang ibig sabihin ng seeking the kingdom. To save our souls and to please God. At kung yun ang inuna natin, susuplayan niya tayo ng pangangailangan ng ating katawan. No? Hindi niya sinabi na ibibigay niya sa atin yung luho o gusto, mga kagustuhan natin. Ang bibigay niya sa atin yung kailangan ng ating katawan. Kung may sobra siyang ibibigay, di well and good. Bonus yan. Pero huwag tayong mag-demand ng luho. Okay? Well and good yan kung sobra-sobra ang binigay niya. Ibig sabihin, meron kang pagkakataon na i-share sa others. Okay? So, kung tanungin natin, paano natin i-seek ang kingdom ni God at ang kanyang justice? Paano? Ang simpleng sagot ni St. John Vianney ay sa pagiging masigasig, sa pagiging masigasig sa pagserbisyo sa Panginoon.
in the service of God. Yun ang ibig sabihin. Ang tagal-tagal natin narinig, seek first the kingdom of God, and all be which added unto you. Ibig sabihin yan, we have to be zealous. Ang ibig sabihin ng zealous, hindi selos. Ibig sabihin niya pagiging masigasig sa pagserbisyo sa Diyos at sa ating kapwa. Now, so, kung atin itong gagampanan, ang ating misyon, yung pinaka number 1 mission natin, serbisyuhan ng Diyos at ang kapwa, no? Ito ay magdadala sa atin sa ating goal. Goal na kung ano yung plano ng Diyos, kung bakit tayo niya ginawa. So this is the blessed end for which we were created. Ginawa niya tayo para sa ganitong goal. To be with Him in heaven. Now, ang katanungan, bakit konti lang ang mga Kristiyano, hindi tao, sinabi niya Kristiyano, kasi sa mga hindi Kristiyano, sa mga makamundo, so wala silang pakialam. Pero sa mga Kristiyano mismo, sa mga Katoliko, bakit daw konti lang ang gumagawa nito? Kaya sinabi ni Saint Leonard Report Maurice, ni Saint Alphonsus Ligori, Church Fathers, konti lang ang maligtas. Diba, may lecture tayo niyan, the few who are saved. Bakit konti lang ang nagsusumikap na gawin ito? Seeking first the kingdom. Kasi one of the reason is maraming nag-aakala na pag ikaw ay nagserbisyo sa Diyos ay napakahirap. Napakahirap ang pagserbisyo sa Diyos. Akala nila. Okay? Pero stay with me. Makikita natin na hindi mahirap magserbisyo sa Diyos. Okay? At iniisip din ng karamihan na kung sila ay magsisimulang magserbisyo sa Diyos, wala silang sapat na lakas na ito ay mapapatuloy nila. At siguro baka hindi sila kung sa sa Bisaya, makalahutay. Hindi nila matutuloy-tuloy, hanggang katapusan. Okay. So, from the words of Saint Jean Vianney, sabi niya, ito yung rason bakit maraming worthless Christians. Christians in name, but worthless. Walang silbi ng mga Kristiyano. Marami. Okay? Dahil hindi sila nakinig sa salita ni Kristo. Or nakalimutan nila ang salita ni Kristo na ang kanyang service is easy. And kung ating gawing number 1 priority to obey His commandments, it will give peace, kapayapaan sa ating mga kaluluwa, sa ating buhay. Diba? Kaya may isa akong friend na babae, may karelasyon siya, iniwan siya, papakamartir siya sa lalaki, iniwan siya, balik naman. Tapos, alam naman niyang kasalanan ang relasyon na yon, pero pilit yun. Kasi sabi niya, dito ako masaya eh. Sabi ko kanya, sister, sa una lang yung masaya tingin, pero luha lang yan. So, dito natin makikita, di ba? Tapos, nabuntis siya. Tapos, iniwanan siya ng lalaki. After ilang beses na siyang sinaktan. Okay? So, dito, akala natin, itong lalaking ito, nagpapasaya sa atin, itong bagay na ito, itong material na ito, itong award na ito, kahit ano sa mundo. Akala natin ito yung magpapasaya sa atin. Pero, pag hindi yan ang Diyos, hindi talaga yan magpapasaya sa atin. But, if you obey the commandments of God, it will bring peace to your souls, to your hearts. Ito yung sabi ni Jesus. Matthew chapter 11, 29 verse 30. Take my yoke upon you. Ano ba yung yoke? Di ba yun sa kalabaw, nilalagay dito sa likod para mag-araro?
yung term na ginamit ni Jesus, yoke, mukhang mabigat, di ba? Pero, so yung service ni God, mukhang mabigat. Pero ang promise ni Jesus, ganito, sige, take my yoke upon you. Sige, mag-aararo kayo, di ba? Medyo mahirap yun, di ba? And learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest. So, imbis na maghihingalo ka, lalabas yung dila mo sa hirap, actually, you will find rest. Yung kabaliktaran na mangyayari, actually. Bakit? Ang yoke niya sa likod is easy. And my burden is light. Na-discover yan ng mga saints. Kaya, addicted ang mga saints to serve Him. They're so happy. Kahit sa tingin ng mundo, ay ano ba yan sila, napapakamartir, ang hirap-hirap ng buhay, walang ka-enjoy-enjoy, walang disco, walang ito, pray-pray lang, ganito. Hirap naman ng buhay nila, kaya kawawa naman sila, no? Hindi na na-enjoy yung mga kayamanan nila. Sa tingin ng mundo, pero sa point of view, POV ng mga saints, they are so delighted and they're so happy. Yeah? So, yes, sabi ni Saint John Vianney, yes, my dear friends, whichever way we consider the service of God, prayer man yan. Napansin nyo, number 1 ang prayer dito. Kasi yan ang entrance sa lahat, prayer. Hindi ka makapunta sa sacraments, hindi ka maka-penance, hindi ka maka-love your God and your neighbor, hindi ka maka-self-sacrifice, hindi ka makadalaw ng good works pag walang prayer. Yeah? May kapatid nga tayo na nag-share sa akin sa messenger, pagod na ako, Brad. Pagod na ako. No? Wala. Feeling ko, hindi nakikinig si Lord sa prayer ko. Nagpe-pray naman ako, pero parang wala nangyayari. Kinag-iinitan ako sa trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Grabe yung mga tatakot na ako. Baka bumalik ako, mas lalong dumami ang mga temptation, mga challenges sa buhay ko. Pagod na talaga ako. Sabi ko, sister, ganito lang. Kung pagod ka ng mag-pray, pagod ka na, parang feeling mo hindi ka na naririnig si Lord, pagod ka na mag-pray, sabihin mo, Lord, help me. Yun lang. Balik-balikan, Lord, help me. Tulungan mo ako. Pagod na ako, Lord, help me, help me, help me. Balik-balik mo na, Lord, tulungan mo ako. Wala na akong gana magdasal. Yun, prayer. Yun ang pinaka-first mong gawin. No? Wala na akong mukha iharap sa'yo. Mama Mary, help me. Yun lang. Diba? So, ilagay dito una prayer. No? Prayer man yan, penance man yan, no? Penance meaning abstinence, fasting, pag-ayun, o ano naman. Sacraments, frequent reception of sacraments, going to mass every day, or ano ba, confession, loving our God and our neighbor, yun ang topic natin last week, charity, self-sacrifice, no? Lahat man yan is we will find joy, no? Pleasure and happiness. Hindi sa kabilang buhay, ha? Alam ko, sa langit, magsasaya tayo. No, dito pa lang sa mundo, mafe-feel mo na. You will find joy and happiness. No? And most of all, in the future, no? So, sabi ni Saint John Vianney, mga tao talaga na totoo na pa-practice na kanilang faith, hindi yung showbiz faith lang, may showbiz faith na pahapyaw lang. Truly practice of faith. They will discover yung kanilang cross, yung mga persecutions, yung pag-uusig sa kanila, kahirapan, mga suliranin, mga problema na pinapasan, lahat ito, it will change into sweetness. It will change into sweetness. No? And, of course, everlasting reward. Okay. Sabi ni Saint John, nasubukan nyo na ba itong imagine ito sa sarili nyo na itong pag-serve kay God totally na hindi ito mahirap? Naisipan nyo na ba ito? Yeah. For sure, hindi pa. No? Pero sasabihin ko ngayon sa inyo mga kaibigan, sabi niya, na totoo ito. No? As a proof, no? Bilang pagpapatunay, sabi niya, sa Bible sinasabi, blessed are the poor. Ha?
Sasabihin ba ni Jesus yan kung hindi totoo? Mas pinagpala kayong mga mahihirap o naghihirap. Pero, kasawian para sa inyo kayong mga mayayaman. This is His own words, sa St. John Vianney, hindi sa akin to. For it is very difficult for the rich to be saved. Pero sa mga mahihirap, may nag-message naman sa akin ng kapatid. Sabi niya, Brad, mahirap pag walang pera, no? Mahirap sumunod sa Diyos pag walang pera. Sana ba 'yon? Kasi sa unang panahon pa 'yon, hindi na uso ngayon yung walang pera. Pero mahirap sumunod kung walang kang pera. Moderno ang panahon ngayon, di tulad sa panahon nila ni San Agustin daw. So, mali po na pag-iisip yan, mga kapatid. No? Wala sa sitwasyon, wala sa pera, kung ano. Totoo, practically speaking, mahirapan tayo pag walang pera. No? Kasi, kaya nga dito papasok yung mga kapatid tayo na may kaya na tulungan yung mga naghihirap para madama nila ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan natin. No? Pero kung wala talaga, for example, ang promise ni Lord, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Woe unto the rich. Ano pang sinabi? So dito natin makikita sa kahirapan, mga kapatid, ang kahirapan ay hindi magbibigay sa atin ng kalungkutan. Because Jesus said, blessed are the poor. Next, hindi lang sa kahirapan, kundi sa sufferings, no? Sa mga trahedya sa buhay, sa mga suliranin, sakit, no? Pagkawalan ng trabaho, sunog, aksidente, kung ano man, no? Mga kawalan ng kaibigan, sufferings and trials, no? Ang sabi ni Jesus, pinagpala kayong mga nahihinagpis, nagdadalamhati, no? Inuusig, you will be consoled. Pero, woe unto those, kasawian para sa mga taong nag-i-enjoy ngayon sa mga pleasures. Diba? Naiingit ba kayo sa mga taong parati lang nag-abroad, pupunta na kumakain sa mga restaurants na mamahalin, no? Hindi ko ibig sabihin na magkasalanan yan. Pero, pag ang mga taong iyon ay hindi si Jesus ang kanilang first priority, woe to those person. No? Pwede ka naman mag-enjoy sa pagkain, pwede ka naman mag-enjoy sa abroad, sa moderate way, and paminsan-minsan at si Jesus yung priority mo. Pero kung yun ang priority mo, pleasures of this world, rest assured, sabi ni Jesus, ang kanilang kaligayahan ay magiging luha at kasawian na pagkawalang hanggan. Sabi ni Jesus, sa mga taong nakaka-experience ng persecution, inaapi, pag-aapi, pag-uusig, no? Because of me, don't worry, ako nga, inusig, inapi. Ikaw rin, aapihin ka rin. But don't worry because your reward in heaven will be great. Okay? So, ang sabi ni St. John, kahit ngayong sa buhay natin ngayon, kung sino yung totoong naglilingkod sa Diyos ay mas masaya. Sa totoo lang, mas masaya. Di hamak na mas masaya kumpara sa mga tao na nakadepende sa kanilang luxury, sa kanilang happiness, sa kanilang kasosyalan.
Sa panglabas lang tingnan mga kapatid na happy ang mga tao niyan. Sa panglabas lang. Pero deep inside, the real happiness is in the heart. No? Sabi ni St. Paul, ito, importanteng slide, tingnan mo to mga kapatid. Sabi ni St. Paul, mas masaya pa ako ngayon na nasa kulungan ako. Na nakakadena. No? Mas happy ako ngayon than sa aking mga persecutors na sila ay malaya. Mas happy pa ako. My heart is so full of joy that I cannot contain it. Hindi to showbiz yung sinabi ni St. Paul. Totoo, sincero siya. My heart is full of joy. Atin rin itong matutuklasan mga kapatid if we serve God with all our hearts. Huh? So, tingnan natin. Si Saint John the Baptist, di ba nakatira sa wilderness? Makain lang ng locust, na yung damit niya, skin ng animals, di ba? Forsaken by all people, but he is more happy than Herod. Mas happy pa siya kay Herodes na nalunod sa kanyang mga kayamanan. No? Si David, sa panahon na tinutugis siya ni Saul, kasi nagsiselo si Saul sa kanya, papatayin siya. Pero sa panahon na nagtatago siya sa forest, sa cave, ganon, yung nahihirapan siya, sabi niya, yun ang masaya niyang panahon. That is the happiest moment of his life. Why? Because that is the moment that he was dependent on God. And during the time, mas nanganganib ang buhay niya, wala siyang kasiguraduhan, doon siya mas lalong kumapit sa Diyos at nakadepende sa Diyos. So, it turned out, yun yung parang mapanganib ang buhay, yun pa yung pinakamasaya niya. Kumpara kay Saul, King Saul, na miserable sa buhay niya na puro pleasure. Sa isang sabi niya lang, andun na ang kanyang alak. Sa isang sabi niya, yun na kanyang mga babae, pagkain. Huh? At during the time, si David, he praised the Lord, take note, for giving him time to suffer. Tingnan mo? Yung iba, okay lang ito sa Brad, okay lang, tanggap ko ito, mamamatay ako, basta sa akin, hindi lang ako mag-suffer. Yun ang parating bukang bibig ng mga tao, di ba? Basta hindi lang ako mag-suffer. Mali yan. No? We should welcome suffering. Nagpasalamat siya sa giving hand to suffer for love of Him. No? Pero si Saul, curses his own life. So ano yung konklusyon na makuha natin dito sa pinagsasabi natin? No? So, ang konklusyon na mahuhugot natin dito ay hindi sa mga material na bagay, sa mga karangalan, no? Nor mga vanities of this world, kasikatan, ang makakapagbigay sa atin ng kasiyahan. No? Sabi nga ni St. Paul, let us renew our lives by the renewing of our mind. Kaya itong mga lecture na ito, mga katikisin na ito, it is by renewing, brainwashing our mind. Kasi masyado tayong na-influence ng material world na ito yung napapabigay sa atin. So, baguhin natin. No? So, hindi yon ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kaligayahan. But, in the abiding faithfulness in the service of God. Yun. No? Yung iba inisip, pwede bang konting service kay God, konting happiness in the pleasures of the world, mamamangka ka sa dalawang ilog? Hindi mo ma-achieve. Hindi mo matatanggap yung real happiness na feel ng saints kung serving two masters ka. Either you love the Lord with all your heart, mind, and strength. Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Huwag ka mag-alala mga kapatid. In the service of God,
allowed ka rin to enjoy life. No? You will have you will have life to the fullest if you serve God. Huh? Now, example. Ito yung example niya. It is, hindi to sa aking example. St. John Vianney. Ang isang asawa na hindi happy sa kanyang husband, vice versa, yung husband na hindi happy sa kanyang asawa, okay? Bakit? Pwedeng sa kadahilanan na hindi maganda ang ugali ng asawa, hindi maganda ang ugali ng husband or ng wife, hindi siya happy. Hindi yan rason, mga kapatid daw, na hindi ka magiging happy. Hindi ka happy hindi dahil sa ugali ng asawa mo, but because ang sabi ni Saint Vianney, that person has no faith, because he or she does not practice what God commands her. Anong command ni God? Charity, self-sacrifice, no? Self-sacrifice. So, hindi sa ating sirkumstansya. Hindi ako happy ganito kasi pinanganak akong ganito, tatay ko adik, o ganito, asawa ko ganito. So, hindi ako happy. No. Tingnan mo yung mga sitwasyon na Saint Agnes, persecuted. Saint Philomena, pinagpapana ilang beses, pinagtotorture. Pero during si Saint Paul, nasa kulungan pero happy pa rin. Hindi ang happiness nakasalalay sa circumstansya, no? As soon as she or he knows what the commandments of God, you will be happy. So, in short, mga kapatid, happiness does not depend on our circumstances. Ulit-ulitin mo yan. Happiness and peace of mind can only come from God. Whatever circumstances you are, even if you are kagaya ni David na tinutugis araw-araw na gustong patayin, but during the time that was his most happy time because he was dependent on God. The moment na hindi ka na dependent kay God kasi nakasalalay ka na sa mga kayamanan, sa mga dun ka pa nga actually dapat hindi maging masaya. So, dito natin makikita ang kapangyarihan ng mga tao na nagsiserve kay God faithfully. Ang mga kapangyarihan. For example, si Moses. Siya ang sanhi kung bakit na-forgive ni Lord 300,000 men. Yung mga sa Exodus. Dahil sa kanyang intercession. Pinatawad ni God na hindi papatayin tuloy ang mga tao yun. Joshua, because of his faith to God, no? Napanatili niya ang araw na hindi gumalaw, no? Which is never pa nangyari at hindi na siguro ito mauulit. The sun stood still and the sun was motionless. Hindi gumalaw at hindi umalis sa kanyang lugar. The apostles, the evil spirits, nagtatakbuhan palayo sa kanila. Yung mga lame, they were able to walk. Mga bulag, nakakita, nakakapagpabuhay pa sila ng mga patay. Saint Benedict, nautusan niya ang ulap na hindi gagalaw. Saint Anthony of Padua, inutusan niya ang mga isda na makinig sa kanyang sermon at ito ay sumunod. Ito yung mga example sa mga kamangha-mangha, mga milagro na naging kapangyarihan na binigay ng Diyos, no? Sa mga nagsisilbi sa Kanya. Mga santo, lumalakad sa tubig. No? At ngayon, punta naman tayo sa mga tao na hindi sumusunod sa Diyos at walang pakialam sa Diyos. Na umaasa lang sa kanilang dunong
great intellect, their sciences, sa kanilang mga materialistic. Ano yung na-accomplish nila? Wala. Meron sa mata ng mundo, pero sa kaharian, wala. Sa mata ng Diyos, wala silang na-accomplish. Baka sabihin nyo, ganito yung itong presidente na masama, nakapagpatayo ng tulay, nakapagpatayo ng... Sa mata ng Diyos, walang kwenta yan. Tulay, kung ano man yung mga building na yan, ng mga malalaki, na mga ano, magugunaw lahat yan. No? What did they accomplish ng mga kapangyarihan na kagaya ng ginawa ng mga santo? Wala silang magawang ganun. Bakit? Because they do not serve God. Huh? So, sabi ni Saint John Vianney, makinig kayo mabuti at makikita nyo na habang nagsiservisyo tayo sa Diyos sa kabila ng mga trahedya at pagsubok, meron tayong matatanggap na kaligayahan at konsolasyon. Ulitin ko, kahit tayo sa gitna ng mga trahedya, mga pighati, suderenin, at tayo'y nagsiservisyo sa Diyos, okay? Makakadanas pa rin tayo ng happiness. Okay, ito yung meat of the lecture. Tingnan nyo ito mabuti yung slide. Alam nyo ba na sa pagserbisyo sa Diyos, hindi mo kailangan ibenta lahat mong ari-arian at iwanan lahat. It is not necessary to give up your fortune, at hindi mo kailangan iwanan ang iyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga nanay at tatay. Basta hindi ka lang nila dadalhin sa pagkakasala. Okay? As long as they do not lead you to sin. Pero kung they will lead you to sin, dapat handa kang iwan sila. So, etong mga fortune na ito, etong mga relationship natin, hindi natin kailangan silang iwanan. Basta hindi lang tayo nila dinadala at inaakay patungo sa pagpakakasala. Pero kung itong mga fortune na ito, relationships natin, jowa, our love of our lives, pag ito'y dinadala tayo, anytime dapat handa nating iwan. Okay? So, hindi ka rin kailangan tumira sa kagubatan, sa disyerto, para magpenitensya ng mga kasalanan. No? Actually, yung mga magulang, nanay at tatay, they can already serve God by raising their children as good Christians. No? Pag pinalaki mo yung mga anak mo as good Christians, you are already serving God. Pinapapray mo sila every morning, pinapapray mo sila sa gabi, tuturuan mo sila ng katikisem, nire-remind mo sila na magandang asal, matakot sa Diyos, na gusto mo silang maligtas. You're already serving God, seeking His kingdom and righteousness. At pag kung ikaw ay nagtatrabaho, pwede ka magtrabaho kay God at saka sa iyong employer. Kung ikaw ay nagtatrabaho ng maayos, kung ano yung ina-expect ng employer sa iyo na trabahuin mo yung trabaho mo, you're already serving God. At nakakatanggap ka ng merits, points kay God. If you do the work as your employer expect you to work. Office, trabaho sa office, sa school, as a doctor, a teacher. So, maganda, no? Magandang message. The service of God, hindi kailangan na may baguhin tayo sa buhay natin. Like for example, sa ating career o sa direksyon ng buhay. Hindi kailangan na mag-change ng career o pupunta tayo sa disyerto. Hindi kailangan. Kasi marami, akala nila, to seek first the kingdom of God, iwanan mo talagang trabaho mo, lahat. No, hindi. But on the contrary, lahat ng ginagawa natin, yung kasalukuyang trabaho natin bilang teacher,
ship captain, doktor, principal, magiging mas maayos. Papaliwanag natin. So sa ating trabaho, mas magiging tayo, magiging masipag. So, kung nakafocus ka in service of God and your soul, so kung anong trabaho mo ngayon as a teacher, mas maging masipag kang teacher. Maging careful ka, maging diligent ka, at mabusisi ka. Hindi yung para wala namang nakatingin, wala namang principal nakatingin, o wala namang So, kahit wala nakatingin, mas inaayos mo dahil si Lord ang focus mo. And then, sa trabaho mo, mas gentle ka, mas kind ka na, mas smiling ka na, mas hindi ka na brusko, hindi ka na mas kind ka na. Dati kung sa office, nagtatrabaho sa office, next, next ka ito, wala pa yan. Ngayon, mas kind ka na, mas gentler ka na. And then, sa pagkain mo, may control ka na. Hindi ka na sobrang gara sa kain. Sa pananalita mo, binabantayan mo na yung sinasabi mo, modest ka na, hindi ka na yung burara na sa tapos hindi ka na mabilis mapikon, hindi ka na masyadong sensitive, hindi ka madaling mainsulto, mas mahaba na yung pasensya mo, mas mahaba na yung PC mo sa mga salita na hindi maganda. So if we remain faithful to God, if you seek first the kingdom, lahat ng ginagawa mo mas magiging mas magaling. You will do everything better. So, hindi yung pwede na to. Hindi yung pwede na to. Mas gagalingan mo kasi ginagawa mo ito for the Lord. Okay? And then, you will behave as good and perfect Christians. At sa ating pagtutulong sa kapwa, ito ay ginagawa natin hindi para sa pagpapakita, pagpapasikat, kundi ito ay ginagawa natin for God and para sa kabayaran sa ating mga temporal punishments. Okay? Satisfaction for our sins. So, yung kasalanan natin mga kapatid, hindi natin mababayaran ng limos yan. Kailangan nating manghingi ng patawad kay Lord through the sacrament of confession, at pagsisisihan talaga natin. Yun ang mapapatawad, mabubura ang ating kasalanan. Pero, ang sinasabi ditong satisfaction for sin, we fasting, we do penance, penitensya para sa ating mga kasalanan, satisfaction for sins. Hindi yan pagbabayad na mapapatawad tayo. Kasi ang pagpapatawad ay libre lang. Yung satisfaction for sins na sinasabi dito, para sa temporal punishment. Ibang topic naman yan. Sa mga nakarinig ng topic natin sa mga temporal punishment, hindi ko papalalimit kasi wala tayong oras. Okay. So, ang Kristiyano na alam niya ang kanyang religion, yung kanyang faith, lahat ng trabaho niya nagiging sanctified. Lahat ng ginagawa niya is sanctified. So, sabi dito, without changing what he does. Wala kang babaguhin sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Kahit wala ka nang dadagdagan. Okay, next. Ano bang kinatatakutan mo, sabi ni St. John? Prayer ba? Service, abstinence, fasting, frequent reception. Ano bang kinakatakutan mo na pagsiservisyo sa Diyos? Punta tayo sa prayer. Nahihirapan ka ba mag-pray? Okay, Sige, yan ang number one first na service to God, prayer. Nahihirapan ka ba mag-pray? Para sa'yo, mahirap ba ang pag-pray? Hindi mo ba naisip, sabi, na ito dapat ang pinakamasayang moment ng iyong buhay every time you pray? Why? Just imagine when you pray, you're being embraced by God.
the source of all power, the source of all blessings, the source of all happiness. Every time you pray, you are being embraced by God. Parang nakasaksak ka sa charger. So, di ba, ang pray naman, hirap. Baguhin mo yung mindset mo. Every time you pray, that should be the happiest moment of your life. Kaya ang nangyayari, mali ang akala mo, mali ang pag-intindi mo, yung prayer sa iyo pahirap. Which is supposed to be, that is the most happiest moment of your life. Kasi, nakikipag-usap ka kay God as your friend. And then, malaking pabor ang binibigay ng Diyos sa iyo na tayo, na lupa lang, pinagbibigyan ng panahon ng isang dakilang Diyos. Tinitiis tayo sa kanyang harapan at tayo ay kanyang dinadamayan. Tapos para sa atin, pabigat pa. No? Great favor na ito sa atin. It should be the happiest moment of our life. No? At in the first place, di ba galing sa kanya lahat, binigay niya na sa atin lahat. No? Kaya in the morning, sa aking reflection, gamit ang Our Father who art in heaven, hallowed be your name. I stop. Sa Thanksgiving, sabi ko, Lord, thank you for giving me life. Thank you for sustaining me with your blessings, grace, protection, mercy, love. Thank you for dying on the cross to save me. Thank you for giving me your own mother to pray for me and to take care of me. Thank you for giving me my own guardian angel to pray for me and to guide me and to protect me. No? Thank you for giving us the church and the sacraments to sanctify us, to teach us, and to govern us. So, my own words na yan. So, papasalamat tayo galing sa kanya lahat. Yeah? So, we should love Him with all our strength. Mahirap ba kung nahirapan ka mag-pray, mahirap ba talaga kada umaga na hilingin mo sa Diyos na i-bless yung work mo, i-bless yung business mo? Mahirap ba yun? Di ba? Mas benepisyo sa atin yan. No? To bless our labors, to bless our business. Is it difficult to devote one day of the week, Sunday, for Him? Mahirap ba? We should rejoice when that day comes. Mahirapan ka ba sa pagkumpisal? Ayaw mo ng kumpisal? Which is, tingnan mo sabi ni St. John, isipin mo lang, in less than 3 minutes. So, ibig sabihin, pag nag-confess tayo, not more than 5 minutes, average 3 minutes. Huwag masyadong matagal. Before going to one, na-memorize mo na yung kasalanan mo, yung mga mortal sins, huwag masyadong matagal kasi marami naghihintay sa labas. Kawawa yung sa iba. Huwag masyadong detalyado na yung pare, torture na masyado. From the words of St. John Vianney, nagbibigay ito ng confession, 18 hours, 20 hours. Sabi niya, in less than 3 minutes, ang ating eternity of misery will turn into eternity of bliss. Meaning, if you have a mortal sin, in less than 3 minutes sa confession, if you are sincere enough, magbabago ang iyong tadhana. Mapupunta ka sa langit imbis na sa impyerno, sabi niya. And then, sa confession, yung ating remorse, ito ay mapapawi. Magbibigay ito ng peace sa ating soul. No? Sa confession. At, ang sabi ni St. John, madami pa sanang mapupunta sa impyerno kung wala itong sacrament of confession. At kukunti sana ang mga saints kung wala ang sacrament of confession. Kaya, ang mga saints sa heaven, they thank God na in-institute niya ang sacrament of confession. Grabing pasalamat ng mga saints sa heaven because of the sacrament of confession. Now, when it comes to fasting, mahirap ba mag-fast?
sa binigay ng simbahan na obligation sa atin. Actually, 2 days lang ang fast natin. Ash Wednesday lang at Good Friday. No? Mahirap ba? Hindi naman, di ba? At hindi naman tayo nire-require ng simbahan sa hindi natin kayang gawin. The church does not ask you to do more of what you are able. No? Kung ano lang naman ang may makakaya mo, di ba? At yung fasting natin, yung pagtatanggi natin sa ating sarili, no? Ang konting mga pagtitiis na mga kaligayahan, mga abstinence sa meat, di ba? Di ba dapat tayong masaya? Kasi sa konting sakripisyo na ito ay mapapaikli natin o mawawala ang ating sentensya sa purgatorio. Konting kapalit lang. It should be a great happiness to us that those privations, ibig sabihin ng privations, yung pagde-deny natin sa ating sarili. Yung mga pleasures, happiness, food, meat, gano'n, chocolates, gano'n. It can be used to escape the fires of purgatory. Kung tingnan mo lang ang mga, ikumpara daw natin sa mga tao sa mundo, mas grabe pa nga mag-diet yung iba, yung mga supermodel, dahil sa kanilang gluttony, sa kanilang sensuality. Yung iba, alternate fasting, yung 1 day, 2 days walang kain. Nagagawa nga. Para sa Diyos na kaya, nahihirapan ka. Diba? Kung ginagawa mo, nahihina ang signal. Para sa... Okay. Parang humina yung microphone. Okay. Sige. Sabihin mo lang bro, ako mahina kasi nag-auto-adjust yung microphone, yung pinapahina. Ewan ko ba dito? Okay. So, di ba? Yung iba, grabe ang magsakripisyo. Gaya nung naranasan ko yung time na addict pa ako sa triathlon, no? Gumigising ng alas 4 para mag-bike, mag-swim, magtakbo. Grabe, no? Para sa ano? Of course, kung iisipin mo talaga for self-fulfillment, pride, di ba? So, dito makita yung mga tao, lahat gagawin for worldly honor, worldly fulfillment. Pero para sa Diyos, hirap. Ang hirap hindi stay ng matagal sa simbahan, hindi makapag-rosary ng matagal, no? Pero para sa worldly recognition, kasikatan, gagawin lahat. Kahit magkakahirap-hirap na mga diet, na mga exercise, kung ano-ano. Di ba? Now, punta tayo sa medyo mahirap. Itong tinapik natin ito last time. Kasama ito sa seek first the kingdom. To do good to those who treat us badly. Ito mahirap, di ba? Medyo madali-dali lang yung pray, fasting, pero dito tayo magkakaseryosohan. Tratuhin natin na mabuti yung mga taong masama sa atin. To love those who hate us. Hirap yun, di ba? Protect the name of those of our enemies. Enemies, sirain natin ang pangalan yan, di ba? Sa enemies yun eh. Pero ano sabi ni God? Protect the good name of our enemies. Depensahan natin sila dapat. And instead of wishing or praying them bad things will happen to them, we should pray to God to bless them. Kanina, sumulpot sa isipan ko yung mga sa tingin ko plastic. Sinisiraan ako. Sa tingin ko yung mga ganon, yung mga hindi maganda yung iniisip, nung pumasok kanina sa isipan ko kaninang hapon, sabi ko, Lord, iniisip yung pangalan niya, bless this person. Lord, guide this person, may you prosper him. So, in-apply ko na. No, in-apply ko na. Instead of,
titingnan ko yung Facebook niya kung ano nangyari sa buhay niya. Ay, salamat, may pumalpak ang negosyo niya. Yung mga ganun. No. You have to pray for them, to bless them. Okay? We must not murmur when God sends us trouble and worry. Pag pinadalhan tayo ni Lord ng mga suliranin, hindi tayo, anong ibig sabihin ng murmur? Hindi tayo magreklamo. No? We must thank God for this. And we should look, sino yung pinaka-deadly enemy natin? Sino yung pinakakalaban natin? Hindi si ganito, hindi si ganito, hindi si ganito. Ang pinaka-deadly enemy natin ang ating kasalanan. So ito yung mahirap. Okay? Now, pero kung isipin mo, maraming saints ang gumawa labis pa sa mga nire-require ni God. More than God asked them. No? So, as we grow our love for God, hindi tayo dapat maging legalistic na ito lang yung requirement, ito lang yung pinagagawa ng simbahan, dito lang ako, hanggang dito lang ako. Kung pwedeng mas gumawa tayo ng labis. Kasi yung pagmamahal ay hindi nagkakwenta. Hindi natin kinikwentahan si Lord. Yeah? Kaya for example lang ha. We are required to go to Mass. Minimum every Sunday. As you grow in your love for God, you can go to Mass every day. Di ba? So, yan is an example na more than what you are required. Di ba? Now, ito magandang slide to. Tingnan nyo. Ang mga saints, nung natikman na nila kung gaano katamis ang consolation ni Lord, sa kanila, imposible na bumalik pa sila sa mundo. Imposible na bumalik pa at hahanapin pa nila yung mga kahalayan ng mundo. Kasi they have tasted kung ano ka-sweet ang consolation ni Lord na galing kay Lord. Sana maabot natin yan. No? Sabi ni okay lang ba if online mass? Okay lang sis kung online mass. May nagtanong dito. Pero kung kaya na physical mass, mas better. Okay? Mas mataas ang points ng physical kung kaya. Pero kung hindi talaga kaya kasi malayo o ano imposible. Online mass, yes. Good. Now, sabi ni David, isang araw spent in the service of God, talo pa niya ang thousands of days spent in luxuries and pleasures. No? Sabi dito, kung alam lang daw ng mga tao kung ano ang kahihinatnan nila sa pagsiservisyo sa kanilang laman at mga kaligayahan ng katawan, hindi nila ito hahabulin. Kaya lang, mapaglinlang ang mundo. No? Mapaglinlang ang mundo. Sa una, hindi mo nakikita natatabunan. No? Pero kung harap-harapan makita natin anong epekto ang pagsiservisyo sa mundo kumpara sa Diyos, walang gustong magsiservisyo para sa kaligayahan ng mundo. Kaya lang, bulag tayo. No? Hindi nila alam na akala nila kung pipiliin nila ang kaligayahan ng mundo, maliligaya sila sa mundo, so bahala ni si Batman sa sunod na buhay. Pero importante, maligaya sila sa mundo. Okay? Pero ang hindi nila alam, dito pa lang sa mundo, nagsisimula na ang kanilang impyerno. Nagsisimula na ang kanilang kalbaryo, pighati, at miserableng buhay. Akala nila, pag pinili nila ang mundo at ang Diyos hindi, maligaya sila dito. Mali. No? How blind are we if we lose so much happiness even in this life?
Even in this life, you already lose happiness. Sa example ni Saint John din eh. Look at the man who has made up his mind to amass fortune. No? So, sa sakripisyo niya ang kanyang pamilya, relasyon sa pamilya niya, kakagutom-gutom na siya, na delikado pa siya sa mga maho-hold up siya kasi sa pag-ano ng pera, no? Delikado yung security niya sa pagka-political niya, kung ano pa diyan. Sa sakripisyo niya pa niya yung dangal niya, ang pangalan niya, sisirain pa niya yung pangalan niya para lang makaano ng pera, di ba? May mga tao ganoon, di ba? Okay. So, doon pa lang, miserable na ang buhay. Di ba? Ikukumpara ni Saint John, would it not be better for us to spend more time in church? Diba? Than wasting our hours gossiping? Kung alam mo talaga kung ano nakakabuti sa iyong kaluluwa, mas pipiliin mong mas manatili sa simbahan kumpara sa pag chit-chat na walang kabuluhan. Mas profitable pa to go into Vespers than spending your time at home, idle spending, Netflix. Diba? Sabihin mo, paano yan, Brad? Para kung magserbisyo pala tayo sa Diyos, kailangan tayo to do violence against ourselves. Meaning ng violence against ourselves, luha at dugo talaga ang ating madaranas yan. No? Pero anong sagot na sa Indian? Anong sagot niya? I will prove to you that in following the cross, no, is mas konti ang ating isa-suffer in following the cross than to follow the world. Ipoprove niya, sabi niya. Again, iulitin ko. Mas konti ang ating isa-suffer when we serve God dito sa mundo pa lang than to follow our passion. Ito, example. Sa tingin mo, mahirap magpatawad ng insulto. Mas madali ang sumagot. Mas madaling kikim-kimin ang galit. Di ba, inisip natin, I will punish you. Hindi kita kikibuin. Iko-cold treatment kita dahil nagtampo ako sa iyo. Dito lang ako makakabawi. Di ba? Dito lang ako makakabawi. I'm in control. Di kita papatawarin dahil masakit ang ginawa mo. Ilang taon mong dinadala yung galit na yan, ang puot. Sa tingin mo, mahirap magpatawad, di ba? Pero sabi ni Lord, ni Saint John Vianney, napansin mo, pag ikaw ay nagkimkim ng galit, hindi nagpapatawad, di ba may uod doon sa puso mo na hindi ka pinapatulog? Na kinakain konti ang iyong puso? Pero, sa kabila, kung ikaw ay magpapatawad ka agad, di ba ang gaan-gaan ng feeling? Yeah? Of course, lalo na sa may mga asawa. Pag nagtatampuhan kami at gusto kong gamitin yung cold treatment kasi may sinabi siyang ganon, ang bigat-bigat ng feeling. Yeah? Pero pagkatapos yung pinatawad mo siya, binati mo siya, nagkaayos kayo, ang sarap. Tapos isipin mo, bakit ko pa ito pinatagal? Yeah? Because of pride. Yeah? Yeah? Pag finalo mo, pag sinunod mo si Lord na you forgive agad, di ba mas happy ka? Kasi tapos sinunod natin yung sarili nating pride na hindi patawarin, di ba mas mabigat at masakit at lalong lumalalim ang sugat, lalong nagiging miserable. Di ba? It's always good and also always happy to follow the will of God, di ba? Now, to follow our passions. Sundin natin yung ating gusto para mapawi ang ating uhaw. I want to watch pornography. I want to commit adultery with this woman. I want to have affair. I want to steal. Kung anong pagbibigyan mo yung laman mo, kala mo ba masasatisfy mo? One time lang, bibigyan ko lang ito kasi crush ko talaga itong babaeng ito. Married na ako pero pag bibigyan mo ito, hindi naman malalaman ni misis to. Ganun, ha? After ito, wala na. No, after you do it,
you will never be satisfied. You will never be satisfied, my friend, sabi niya. You will be led to another sin, to another, and then you will become a slave, and then you will be dragged hither and thither. Kahit sa materialism, last na lang ito, Lord, bibiling ko to, Lord. Pag binili mo yan, bibili ka na ng iba, ng mga hindi kailangan. Yeah? So, my friend, sabi ni St. John, you have two alternatives. Either you overcome your passion, dadaigin mo ang iyong mga passions ng iyong sarili, or to become slave of your passion. You have two options. So, first option, if you follow the kingdom, follow the commandments of God to become virtuous, all your life, you will fight temptations. All your life. Walang gagraduate dyan. Hanggang sa katapusan, yugto, segundo ng iyong buhay, you will be fighting temptations. And you must choose from now on. If you just decide to seek the kingdom, you will have to choose your friends. Hindi kahit sinong friends lang. Yung friends na nag-iisip kagaya sa'yo, yung mga godly friends, you have to choose your friends. You have to read books, watch movies that will help you to love God more. If these things are worldly, mga violent masyado, mga sexual nagpapalay sa iyo, avoid those things. Read books. Wala pa namang movie sa panahon ni Juan, kaya hindi niya sinabi movie, di ba? So anything that will increase your love to God. And in using your time, you should pass your time profitably. Ang iyong mga amusements mo, ang iyong mga aliw mo, innocent, hindi mga malalaswa at wholesome. So kailangan natin mag-amuse ourselves, but it will be wholesome, that will refresh our body and soul. And of course, sacraments, confessors, prayers, ganun. That, my friend, is all you have to suffer in God's service. Kita mo, madali lang. Yun lang ang isa-suffer natin. You have to choose your friends. You have to watch your amusements, your words. And anong reward mo? Peace in your soul. Yeah? Peace in your soul. At kung ikaw ay malapit na mamatay, iiwan mo ng mundo, wala kang iiwanan dito. You will have nothing to leave behind. But you have everything to receive, because you will be for all eternity with God. Wala kang iwanan, pero tatanggapin mo lahat. Pero sa kabila lang lahat, kung i-neglect mo ang service of God, the kingdom of God and His righteousness, and you follow the world and your passions, so ang buong buhay mo, you will be spending, desiring, seeking, without being satisfied. Without being satisfied. Michael Jackson, Whitney Houston, Marilyn Monroe, mga sikat na mga artista, they died of drug overdose. Never be satisfied. Ang yung iba, mga milyonaryo, may-ari ng Kodak, shot himself because he said, I've experienced everything in life and life has nothing to offer me and I don't want life anymore. So, never be satisfied. You will fall from one sin to another without knowing it. Hindi mo lang alam, lumilipit-lipat ka na, palalim ng palalim ang iyong mga kasalanan. You will sacrifice your health, fortune, health, honor, your name, even your life. So, itong mundo na pinagsiserbisyuhan mo, na ayaw mong magkaalitan sa mundong ito, will despise you. Sinakripisyo mo si Lord for this. Since you have forsaken God, God will forsake you and He will deliver you to everlasting torments. And then when you die, you say, the world deceived me. Pero huli na ang lahat. Mapanlin lang ang mundo, mga kapatid.
Always remember, dito pa lang sa mundo, miserable na ang buhay mo. Pero, pagsiservisyo kay Lord, seeking the kingdom, dito pa lang sa mundo, may kapayapaan na sa puso mo na hindi mo mapapaliwanag. Always remember St. Paul, joyful, he cannot contain his joy even in chains and in prison. So what great happiness to seek only the love of God and the salvation of your soul. What a change comes over. So ang mga taong nag-decide to serve God alone, magbabago ang kanilang pananaw sa buhay at magbabago ang kanilang buhay. Like for example, sabi, if a husband or wife are unhappy in their relations, isang pamilya, isang husband or wife, sabi niya, hindi ako happy, anong gagawin mo? Advise them to dedicate themselves to God's service. So kung hindi happy ang family nyo, ang advice ni St. John Vianney, dedicate yung sarili nyo to the service of God in following His commandments, at ang unhappiness na yan mawawala kasi magbabago na ang pagtrato nyo sa isa't isa. Yeah? Hindi na nakasalalay sa ugali ng asawa mo ang kaligayahan mo, kasi kahit anong pangit pa ng ugali niya, hindi ka na nasasaktan kasi marunong ka na magpatawad, marunong ka na mag-adjust, marunong ka na mag-self-sacrifice, no? And peace and concord will reign over them. Ito yung last slide natin. Always remember this. Nakonsensya din ako dito kasi a person who practices religion, this is our last slide, okay, does not live for himself alone. Always remember this. Does not live for himself alone, but to do good to his neighbor. Bakit ako nagkonsensya? Kasi may time sa buhay ko, daming lumalapit, hingi ng tulong. Tulong dito, tulong dyan, tulong dyan. Kakapagod ba to? Bakit ako na lang? Puro ako. Hingi ng tulong. Pwede ba ako maka-rest na sarili ko lang, enjoy ko lang yung income ko. Tapos puro ako, may ibang tao, may pamilya, ganun, yung tulong. Tapos hindi lang sa pera kundi sa may mga sitwasyon ngayon. Bakit ako? Iniisip ko. Ngayon natamaan ako dito sa slide na ito na mali pala ang mali pala ang belief system ko. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Pasalamat ka na maraming lumalapit sa iyo. Because ang mission natin dito sa buhay, hindi para sa sarili natin. Na tayo ay, So huwag kang malungkot pala na maraming hihingi ng tulong sa iyo. Because you do not live for yourself alone, but to do good for your neighbor. Hanggang kamatayan. Kaya, iburan nyo na sa isipan nyo yung mag-iipon ka para sa edad mo, mag-retire ka na, mag-relax ka na sa Boracay. Mali yan. Kasi, paano ka makakatulong kung mag-relax ka lang sa Boracay hanggang maubos yung funds mo? Tingnan mo yung mga buhay ng saints. Kahit ito na lang yung tinapay na natira sa kanila, binibigay pa nila sa iba. Yeah? A man who practices religion does not live for himself alone, but to do good for his neighbor. And God bless us all. Okay. So, i-request ko naman ngayon ang hindi pa nakapag-lead ng prayer. Sis May Cadano, nakapag-lead ka na ba ng prayer, sis? Closing prayer. Ikaw muna, sis, mag-lead ng prayer. Unmute. Sige, sis. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makasali po ako dito sa catechism po ni Dr. Ditching.
maraming salamat po sa pag-bless mo sa kanya na maturuan po kami ngayong gabi na ito. Lord, continue to bless him na sana mas marami pa pong ma-reach itong live niya, ito pong ipinapahayag niya na tungkol sa inyo. Kasi po, personally, ako po, marami po akong natutunan dito. At sana mas marami pa po akong friends na ma-invite dito, makinig sa kanyang mga turo, na ito po ay para matutunan po namin ang aming faith, mas tumatag pa kami. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis May, sa beautiful prayer. Sa mga hindi ko pa nag-greet kanina, Sis or Brother Ipan, Sis Joyce, Brother Roland, Brother Rene, Brother Ram, Brother Navin, Sis Marijon, Brother Lito, Brother Gerson, Brother JP, Brother Genicio, hello, Brother Harry, and Brother Elban Del. Okay, yung hindi ko nag-greet kanina. Thank you sa pag-attend sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. Thank you. Sa mga narinig kayo sa... God bless, God brother. bless. Thank you. Thank you. Bye-bye. God bless. See you next week. Thank you, Lord. Bye, Captain. Thank you, Lord. Bye. Thank you po. Bye po. And thank you. And God bless Welcome. po. Thank you, sis. Salamat, Doc. Bye-bye po. Bye-bye.